Lalo si Bella na nasaktan sa kawalan ni Darius ng salita. Base sa nakikita niya, guilty ito na sobra sa nangyari. Sinadya nito makipagkita kay Leila sa lugar na yon. Sa isang lugar na mahal niya at puno ng alaala ng kanyang lolo at lola. Ngayon ay ginawang isang lugar ng bangungot ni Darius at Leila. Hindi ka makasagot? Nangihinang usal ni Bella. Hindi ka makasagot kasi wala kang may dadahilan? Aniya na puno ng sakit ng mga salita. She sobbed. Nanatiling nakatingin sa kanya si Darius at hindi nagsasalita. Tumakbo na siya paakyat sa hagdan at iniwan ang mga taong nakatanga. Nakinig sa mga sinasabi niya. Yaya! Umiyak na tawag ni Bella kay Guada. At yun napamadaling ibinaba ang daladala sa center table. Sumunod yun sa kanya. Saglit siyang napalingon at nakita niya si Mariela na nilapitan ng anak at niyakap. Darius was immovable but she didn't pay attention to it anymore. Ang tanging gusto ni Bella sa mga sandaling yun ay makaalis na sa Hacienda de Guzman. That place is no longer hers and will never be hers. Ngayon ituluyan na niyang pinalalayan lahat na inakala niyang karapatan doon. Wala na siyang pakialam at hindi na siya doon babalik kailanman. Wala nang dahilan para balikan pang lugar na dahil sa pambababae ng kanyang amay na wala sa kanya. Na ang isang sumalo ay babaero din at hindi pinahalagahan ng lahat ng ibinigay niya. Gusto ni Bella na maglupasay sa sahig sa pagkabigo ng kanyang nakuha sa pangalawang pagkakataon. Pero alam ni Bella na kahit mamatay siya sa pag-iyak at pagwawala, wala nang magbabago pa. Niloko siya ni Darius at hindi siya nito minahal kahit kailan. Kung merong isang bagay na tiyak, ito yung katotohanan na siya isang peking tao. Basta na lang ni Bella isinaksak ang kanyang mga gamit sa loob ng kanyang maleta. Ang ilan ay hindi na niya nakuha dahil sa kanyang pagmamadali hanggang sa tumunog ang pintuan niya. Yaya, pakibilis! Suminghot na sabi niya saka siya pumihit para ilagay ang kanyang mga damit sa maleta na nasa ibabaw ng kama. Pero laking dismaya niya na si Darius ang pumasok at hindi si Guada. You're a demon! Bulalas na dito at sa kanya ito pinaghahampas na dala niyang mga gamit. Magpaliwanag ka! Ani at halos maubos ang lakas niya. Lumuluhang napatingala siya dito. I'm sorry. Ani to kaya lalo siyang nanlumo. Sorry? Umiiling na tumalikod sa Bella at humagulhol. Hindi ko alam kung paano ko magpapaliwanag. Talaga? Dahil wala kang may papaliwanag. Mas malinaw pa sa sinag ng araw ang nakita ko. Wala kang kwenta. Huwag kang umalis, Bella. Magpakasal sa akin. Demonyo ka! She snapped. Ang kapal mo! Kahit na hindi ko na magalaw ang shares ko tulad ng sabi sa last will ni Mommy. It's totally okay. Kasama ko yung ililibing sa alaala ko, pati na ikaw. Maras niyang kilaladkad ang kanyang maleta at lumabas. Parang tuliro na si Darius na kahit humabol sa kanya ay hindi siya magawang pigilan. Hindi siya nito mapigilan dahil alam nito sa sarili ang ginawa nito sa kanya. Wala na itong maapuha pa na dahilan. Nadaanan ni Bella ang mga kaibigan niya pero matigas ang mukha niyang hinarap ang mga ito. She never cried like this with Harry. Sobrang sakit ng kalooban niya. Wala na nga sa kanya nagmamahal. Si Darius na lang sana pero sinira rin ang tiwala niya. Sa salitang totoong pagmamahal, she feels so alone. I'll see you in Manila. Aniya lang kinabaya. There's no reason for us to stay. Tuloy-tuloy siyang naglakad at hindi na tinignan ang mga yon pero napatigil siya at nilingon ang lahat ng kaibigan niya. Lalo siyang nanlumo sa mga mukha ng mga yon. Mangiyak-ngiyak ang lahat kaya muli siyang napahikbi. Pero bumaba siya sa hagdan at pinahid ang mga luha. Pigilan mo siya, Darius. Wala ka bang gagawin? Naiyak na sabi ni Bea sa binata pero hindi na nag-abala pa si Bella na muling tumingin sa itaas. Sinarili niya ang pag-iling. Boto pa naman ako sa iyo. Kami. Pero tulad ka rin ni Harry, mga wala kayong kwenta. Pasensya ka na pero yun ang totoo. She looked at Mang Kiko and the rest of the households. She sobbed when she saw how sad their faces were. I'll never forget all of you. Ito na ang huli nating pagkikita. Aniya na lang at tuluyan na umiyak ang bakla ng mayordomo nila. Masakit ang kalooban na lumabas sa Bella at dumiretso sa pagsakay sa sasakyan.
Nagmamadali naman si Guada at hindi na nagawang makapagpaalam pa sa mga kaibigan nito sa mansyon. Ang lalo nakasakit kay Bella ay nang makita niya si Jumbo na nakatayo sa may portico at nakatingin sa kanya. "Bye, Jumbo," she said and cried, but the dog barked and ran to her car. Tumalon lang yon papasakay sa backseat kahit na umuusad ng kotse. "Hey, bumaba ka!" Anaya roon sa kanya tinigil ang sasakyan. Pero dumapa lalo yun at ayaw bumaba. "Jumbo, don't be a hard-headed dog. Hop out." Medyo tinaasan ni Bella ang boses pero ayaw talaga na sumunod kaya pinausad na niya ang sasakyan. Bahala na si Darius kung dala niya ang aso. Wala siyang pakialam. Gusto sa kanya ni Jumbo kaya kanya na. Ang bilis ng takbo niya papalabas ng bakuran ng mansyon at nasulyapan niya na sobrang higpit ng pagkakahawak ni Guada sa hawakan ng sasakyan. She slowed down and looked at her nanny. Ngumiti yun sa kanya. "Salamat, anito pa." Alam ni Bella na hindi ito sanay sa mabilis na takbo ng mga sasakyan. Kaya nga bihira itong umuwi sa probinsya nito dahil takot ito sa mga matutuling na bus. Pinag-eeroplano niya ito para hindi ito nervyusin. Wala siyang imik at pilit na kinakalma ang sarili niya. Kahit na walang tigil ang mga luha niya, sa pagpatakay pilit niyang nilalabanan. Gusto niyang tanungin si Guada kung bakit pero mas gusto ng dalaga na isara ang bibig niya sa kauna-unahang pagkakataon. She doesn't want to be a vocal about her pain. She just wanted to let her tears speak for her heart. Pakiramdam niya mas mababawasan ng sakit ngayon kapag nanatili siyang tahimik sa lahat. "Hindi kita tatanungin kung ano nangyari. Alam ko magkakwento ka kapag handa ka magsabi. Alam ko na matindi ang dahilan kaya tayo umalis ng biglaan kahit kasado na ang kasal," Guada said beside her. She just glanced at the old woman and nodded. "Thank you, Yaya. Since then and now, ikaw lang kaisa-isang kakampi ko na. Hindi ako iniiwan at ipinagpapalit sa iba. I know I was a spoiled brat, but you treated me so nicely." Madamdamin na sagot niya rito. "Mabait ka at kung sino man ang hindi na nakakakita ay kasalanan na nila yun at hindi sayo. Isara mo ng bubong ng sasakyan bago pa tayo matusta ng init, apo ko." "Yeah, masakit sa balat ang init habang kanina hindi naman ganun ang panahon." Ang panahon ay para ring damdamin ng tao. Pabago-bago't bigla na lang nag-iiba. Napaawang ang labi ni Bella. Sus ko, maling kotse ang nadala niya. Iniwan niyang kanyang sasakyan sa mansyon at ang dala niya ay ang Maserati ng buwisit na si Darius. Tuloy-tuloy lang siya sa pagmaneho at 2 oras lang ay nasa Manila na sila ni Guada. Nagpahid si Bea ng mga luha matapos na isakbit sa likod ang suot na backpack. Handa na rin silang umalis. Dumating sila na puno ng excitement, masaya at kahit na naka-encounter sila ng hindi maganda sa talon. Masaya pa rin sila basta magkakasama at walang problema. Ngayon, aalis sila na parang may namatayan. Ang kasal na sadya nila para sa isang kaibigan na lalagi sana sa tahimik ay nauwi sa panibagong pagkabigo. She sniffed. Awang-awa siya sa best friend niya. Napakabait naman ni Bella pero hindi niya alam kung bakit ito nangyayari. "We're ready." Walang buhay na sabi ni Irene, ang tamlay ng lahat. "Let's go, Bella needs us." Wala siyang ibang magiging karamay ngayon, tayo lang. Tayo lang ang nasa tabi niya at hindi natin siya dapat iwan. Mas malala ito kaysa kay Harry. Darius made her believe that he was in love with her ever since she was a child, but what happened now? Ang masakit, alam kong iniisip ni Bella na tulad din siya ng mommy niya at si Darius ay si daddy niya. What? Kunot no si Zia. She told me story about how they've lost possession over the entire de Guzman. Ang daddy niya nag-cheat sa mommy niya noon nasa abroad yon. That woman declared rape and her daddy had to pay billions to that woman. Oh my God! Bulalas na mga to. Kaya alam ko na sobra-sobra siyang nasasaktan dahil ganun din ang mga magulang niya. Nagmamahala na sobra pero nagtaksil ang dad niya. It's the same story. Ganun ang nangyari sa kaibigan natin ngayon. Kawawa naman si Bella. Matamlay na sabi ni Kauri. She loved Darius na talaga. Hindi ko ma-imagine ang face niya kanina nung galing sa sakubo. Hindi ko man nakitang ganap sa loob. Alam ko na sobrang sakit. Hayop na babae na Darius na yun. Ang sarap ihulog sa tuktok ng falls.
Inis na sabi ni Bea saka nagmarcha papalabas ng kwarto. Mas nakakainis si Darius, sagot ni Atasha. He promised Bella love and faithfulness, but he just hurt her. Halika na, wala nang dahilan para magstay pa tayo dito. Matatag na sagot ni Bea sa mga kaibigan. Kumilos sa mga yon, papasunod sa kanya. Papalabas ng kwarto na minsan nilang inuko pa. Sa puso niya'y sobrang panghihinayang ang nararamdaman niya para kay Bella. Wala siyang ibang hangad kung hindi ang maging masaya ang best friend niyang ulila na kung tutuusin. Tulala si Darius ng datnan nila sa may sala pagkababa nila. Parang pinagsakloban ito ng langit at lupa. Katabi ang ina nitong alam nila, natatayo parati sa tabi ng anak anuman ang ginawa nitong panluloko kay Bella. We're leaving, nakataas ang noong sabi ni Bea kay Darius. He tilted his head and looked up at her. Thank you for accommodating us, but we're so mad at you. Hindi napigil na bulalas ni Bea. Yeah, ani Kaori. We hate you for hurting our friend. Hindi ka pa natuto sa pagkakamali ni Harry. Inulit mo pa sa ibang babae. Ilibing mo ng babae mo. We're sorry, Tita Mariela. Pasensya na po kayo kung naririnig niyo sa amin ang ganito pero sobrang nasakta ng kaibigan namin. At nakita namin kung bakit. Kakalimutan na namin ang asyendang ito. At kasama ka dun, Darius. Let's go, girls! Tumalikod sila at sabay-sabay na lumabas. Kanina papansin ni Bea ang pananahimik ni Mayumi dahil itong kasama ni Bella na nakakita ng kalokohan ni Darius sa bahay kubo na yon. Mayumi also looked so traumatized. Mangiyak-ngiyak ito habang nakikinig sa kanila. Dapat sa iba na lang kami namasyal, hindi na dapat dun. Finally, Mayumi said a word after a very long while. Inakbayan ni Bea ang kaibigan at hinimas sa braso. Wala kang kasalanan. It was better that way. Nakita na natin ang tunay na kulay ni Darius. Hindi niya deserve si Bella. Masyadong faithful at mabait si Bella para sa mga babaero at manloloko na tulad nila ni Harry. Those were her final words which Mayumi nodded. Totoo naman yun. Misinterpreted lang si Bella na iba dahil taklesa pero napakabuti ng puso ng kaibigan nila. At hindi yun mawawala na maliligaw dahil napakarami nun sa medical school pa lang. Kahit mga may-ari ng ospital ay nagkakagusto sa kaibigan nila. Hindi yun mazizero sa lalaki kung lalaki lang ang pagbabasahan. Ang problema, alam at kita ni Bea na mas minahal ni Bella si Darius kaysa kay Harry. May klima ng panahon pero buhusan lahat sa mga panahon na yon. Darius! Galit na sigaw ni Mariela sa anak na nakatulala at nag-iigting ang mga panga. Napatayo ang babae mula sa pagkakaupo sa sofa at matama na tinignan ng binata na walang imik. Maluha-luha ang mga mata ni Darius at mula nang dumating siya ay wala na siyang imik ni anuman. He didn't want to talk to anyone, to anybody, except for Bella. He wanted to tell her what happened. But she was so mad and was so hurt siyang binangungot ng gising. Magsalita ka nga! Kung ano nang sinasalita sa'yo, hindi ka pa umiimik. Ano ka ba? Ano bang ginawa mo? Namimiyok na galit ni Mariela sa kanya pero nakatingin pa rin siya sa sahig. Lagpasan sa sahig. Papatay ako. Aniya kayo napatutup ito ng bibig. Sus ko, anong papatay? Nag-iisip ka ba? Nag-iisip ako. Galit na sigaw ni Darius sa ina na napatahimik. Ang mga hayop na yun, ang gumawa nito sa amin, nag-iisip ba? Mula nang umapak ako sa Di Guzman at nagdalaga si Bella. Wala akong ibang minahal kung hindi siya. Siya lang mula noon, kahit umalis si Bella ng 7 taon na galit sa akin. Sabi ko hindi ako manghihinayang. Natatalikuran ko na rin ang obligasyon ko sa kanya nang iwan niya ako dito ng mag-isa. Pero hindi ko nagawa. Nagka-boyfriend na si Bella ng iba't pinaubaya ko na pero ginago lang siya. Ngayon na nasa akin na siya gagawan ako ng kahayupan ng mga demonyong tao. Ano pa ma? Ano pang gagawin ko? Galit na tanong ni Darius at hinayaan niyang tumulong mga luha niya na kanina pa nagpupumilit na kumawala sa mga mata niya. Sobrang sakit. Mas mabuti pang magalit na lang sa kanya sa Bella tungkol sa yaman at kung ano, hindi yung galit sa pag-aakala na nagtaksil siya. Ang hirap magpaliwanag dahil hindi niya alam kung saan niya sisimulan. Niloko mo ba talaga siya? Tanong ni Mariela sa kanya. Hindi. Ano yun?
Sa mga salita nila ay nasisiguro nilang niloko mo si Bella. Darius! Nadidismaya itong napahawak sa mukha. Naaawa ako sa'yo pero naaawa ako kay Bella. Sino bang babae mo? Wala siyang babae. Alam ng Diyos na wala siyang babae. Napapikit si Darius at nahimas ang batok niya. Masakit pa rin yun hanggang ngayon kaya umigting ang mga panga niya. Hawak niya sa kamay niya ang kanyang smartphone. Aparato na kahit pilipitin niya at balatan ay hindi niya mahanap ang text ni Bella na magkita sila sa bahay kubo. Kahit na siya ay may inasikaso sa pataniman, iniwan niya mga tauhan para kitain si Bella. Alam niya kung gaano kahalaga dito ang bahay kubo na yon. Dahil siya man ay naging saksi sa saya, nandoon niya nang tumandayon at gustong manirahan sa isang simpleng kubo lang. Hindi naman niya pinaalis sa mga yon sa mansyon kahit na nabili ng papa niya ang buong asyenda. Kaya nang mawala ang mga matatandang iyon, isa ang kubo sa mga natatanging bagay na hindi niya hinayaan na mamatay. Gawain sa pawid, sawali at kawayan. Kapag bumabagyo ay natutuklap ang mga panabinon at bubong dahil sa hangin. Pero pinapaayos niya at pinanatiling malinis. Bakit naman sa isang beses na pagbisita ni Bella sa lugar na yon ay kademonyahan ang nasaksihan? Marahas ni Darius na binalibag ang kanyang smartphone kaya ganun na lang ang pagpitlag ng mama niya. Wala na mga messages doon ni Bella na pinapupunta siya. Bakit yun nawala? Paano yun nawala? Habang nagmamaneho siya papauwi, ay pilit niyang tinitingnan ang inbox niya pero wala nang mga huling messages doon. Si Leila. Ang hayop na si Leila ang may kagagawa ng lahat. Higit pa sa isang demonya ang kayang gawin ng babae na yun na desperada sa kanya. Si Jordan. Papatayin ko sila. Sigaw ni Darius at halos manlumo siya sa pag-iyak. Kumalma ka. Ani mang Kiko sa kanya nung lapitan siya ulit ni Mariela at niyakap siya. Hindi ka makakapag-isip ng tama kapag pinairal mong galit. Umalis si Mahang dahil galit siya. Hindi nakapagpaliwanag sa kanya kaya ang naisip niya ay totoo kung ano man ang nakita niya. Ano bang nakita niya? Hindi si Darius umimik. Ni siya man hindi niya kayang ikwento ang lahat. Kung noon ay napakadali sa kanya namang babae. Ngayon ay para na siyang isang puta na diring-diri sa sarili. Hello everybody! Malakas na boses ni Leila ang pumasok sa pintuan at may dalang bag. Welcome to myself! Ikaw na babae ka! Galit na sigaw ni Darius at agad niyang tinabig ang ina niya at saka inilang hakbang si Leila. Ang bilis ng kamay niyang gumalaw at sinakalang babae. Diyos ko Darius! Tili ng ina niya at lahat ng kasambahay ay nagpanik. Anak wag! Magunos dili ka! Umiiyak na pigil ni Mariela sa kanya pero madilim ang anyo na nakatingin sa babaeng sakal niya. Hawak nitong kamay niya at naghahabol ng paghinga. Anak, wag! Pakiusap ulit ni Mariela at pilit na hinihilang braso niya. Akala mo hindi ko alam? Gigil na sambit ni Darius at kahit na hindi na makahinga si Leila ay hindi niya binibitawan. Senyorito, wag! Hindi ka pwedeng makulong! Paano na sa senyorita? Umiiyak na tanong ni Sharon sa kanya kaya lumuwag ang kamay niya pero agad niyang dinampal si Leila. Aray! Anito nang sumalampak sa may sulok ng sofa. Kunin mo ng pinakamagaling mong abogado dahil uubusin ko ang bilyones ko para lang makulong ka at lahat ng kasabwat mo. Tinanga mo man ako minsan, hindi mo na ako matatanga ulit kahit kailan. Ilabas mo si Jordan! Singhal ni Darius kay Leila. Manong Kiko, i-report mo nga kay Chief na nawawalang baril ko na may lalaking dumagok sa akin para mawalan ako ng malay. At paggising ko, nakapatong na ako sa babaeng ito. Hubo at hubad. Aniya, kaya halos mapasinghap ang mga nakarinig. Walang maniniwala sa'yo. Matapang pang sabi ni Leila sa kanya saka tumayo mula sa pagkakasuksok sa may pader. Ano man ang gawin mo, wala nang magbabago. Wala ka namang ebidensya na pinilit ka. Yun ang akala mo. Naningkit ang mga mata ni Darius habang nakatingin dito na mas proud pa ito sa ginawang kasalanan kaysa sa humingi ng katiting man lang na depensa sa kanya. Tama nga na hindi kita sineryoso dahil ayoko magkaroon ng asawa na masamang tao. Matatag na sabi ni Darius at nakita niya ang pagguhit ng sakit sa mukha ni Leila. Nasaling na niya ang kalooban nito. Kung wala siyang ebidensya, gagawa siya dahil nasa panig siya ng totoo. Hindi siya papayag na hindi niya makuha ang hustisya na para sa kanya sa panggagago ni Leila sa kanya.
Magtago ka na, Leila, at ihanda mo ng lahat ng yaman nyo dahil ubusan ng pera to, he said with full of determination, and it was very evident in his voice. Ang kapal naman ng mukha mo na pumunta rito at magpa-hello everyone. Wala kang delikadesa. Galit na sabi ni Mariela, pero mabilis ni Darius nilapitan si Leila at hinaklit sa braso. Halos bumaon doon ang mga daliri niya at agad niya itong kinaladkad papalabas ng bahay. Darius, let go of me! Matapos mo akong gamitin? Hindi kita ginamit. Walang nangyari at alam ko yun sa katawan ko. Alam ko ang oras at hindi ako kasing bobo na inaakala mo. Kung pwede lang kitang patayin, kanina ko pa ginawa. Nagtatagi sa mga bagang nasabi ni Darius sa babae at ito naman ay ngumisi pa. Na parang siyang-siya sa nasira nilang relasyon ni Bella. Whatever you say is, hindi na babalik ang maarte mong fiancé. Wala kang katibayan na walang nangyari sa atin at hindi ka niya paniniwalaan kahit namamatay ka pa sa paghingi ng tawad. Parehas kay ni Kuya Harry. Poor you. That's what you get for replacing me with a lousy woman like, Napatilito ng isalya niya sa sementadong daan. Kahit hindi ako balikan ni Bella, hindi mo mapapantayan sa Bella sa anumang bagay. Kaya ipunin mo ng kampon mo dahil hindi ko kayo sasantuin. Matatag na banta ni Darius sa kabila ng masakit niyang kalooban. It was so painful. Hearing Leila say that Bella would no longer forgive him. Alam niya na yon kaya napakasakit sa puso niya na sa ganun lang sila nagtapos ng dalawa. Pumihit siya at naglakad na muli papasok sa kabahayan. Pero nang nasa pinto na siya ay nalaglag ang mga balikat niya. He looked at his mother warily. Lalaban pa ba siya? Kakapanghina, anong ginawa sa'yo ni Jordan, anak? Umiiyak na tanong ni Mariela. Ang lalaki na yun ang dumagok sa kanya, kaya siya nahilot na wala ng malay. Pero nakita pa niyang mukha noon na nakangisi bago siya tuluyan nawala ng ulirat sa ikalawang pagdagok sa kanya. Ang labis na ipinagtataka ay paano na si Bellang nag-text sa kanya at parang alam ni na Jordan at Leila na darating siya. May nakita pa siyang isa, nanunood na parang panalo sa lahat, si Harry Wilson. At dito na po nagtatapos ang ika-35 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.